Gustong gawing mandatory ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang random drug test sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang presidente. Pero ang ilang mababatas may agam-agam. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Isinusulong ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test para sa mga inihalal at itinalagang opisyal ng gobyerno, kabilang ang Pangulo. Maaari raw itong isagawa tuwing 6 na buwan. Sa ilalim ng House Bill No. 10744, hair follicle samples ang gagamitin para sa drug test. Kung nagpositibo ang opisyal, isasagawa naman ang urine drug test. Base rin sa panukalang batas, ang sino mang opisyal na nagpositibo sa iligal na droga ay maaaring suspendihin at tanggalin sa pwesto. Bukod sa mga opisyal ng gobyerno, dapat din daw magkaroon ng voluntary random drug testing sa mga kakandidato 3 buwan bago ang eleksyon. Suportado naman ng liderato ng Kamara ang panukala, pero may agam-agam sila sa intensyon nito. Sana lang the intent is good because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mang-asar or mang-single out or use your position to do things na may personal aspect po. Just that issue lang po on the constitutional barrier that we've already had in previous bills. Perhaps we could even explore expanding it, not just to public officials, maybe to certain all of government, maybe vloggers, para clear na rin yung sinasabi nila that they're also of sound mind and sound body. Lahat na. Napansin naman ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario ang pag-special mention sa presidente sa panukala. Matatanda ang pinaratangan noon ng ama ni Pulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos, na gumagamit ng iligal na droga. You know, as much as I hate to say it, sana naman walang personal agenda na yung mga file natin ng mga bills. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, gas-gas na ang ganitong galawan ng mga Duterte. Kinuwestiyon din niya ang timing nito. Yan lagi yung mga distractions nila eh. Kapag naiipit sila, lalo na nandyan ang ICC para tumulong sa Pilipinas para mabigyan ng hustisya yung mga maraming namatay. Kailangan pang i-endorso ng plenaryo ang panukala para sa committee hearings. Hiling naman ng ilang kongresista. Dumalo si Pulong sa mga pagdinig sa Kamara. Mas excited po kami na makasama siya sa committee hearings. Pag pinatawag na to ng tamang komite, excited